Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Nagbabalik po ang inyong lingkod na kapatid sa Panginoon, Brother Frederick Marchan. At sa gabing ito, huli natin pagbubulayan ang banal na kasulatan. At ang ating paksa ngayong gabi ay ito'y ukol din sa ating napag-aaralan. Ito ay pagpapatuloy o continuation sa pag-aaral natin ng ating last episode, na ang ating topic doon ay kung paano magtamo ng kaligtasan. At ang nakapaloob po doon sa ating topic ay unang-una po ay pagsisisi, pagpapakumbaba, at pananampalataya sa ating Panginoon, at maging ang pamumuhay sa kabanalan. Ayun po ang ating naging paksa nung ating unang episode. At ngayon sa ating muling pagbubulay ng salita ng Diyos, mga kaibigan, ito po ay continuation sa ating unang paksa. Ito ay hindi natin na paksa dahil kinulang na tayo ng oras. At ngayon ating itutuloy, mga kaibigan. Sa gabing ito, bago po tayo tumuloy sa ating pangangaral, tayo po'y sandaling manalangin. Mapagpalang Diyos na aming Ama, gagalak po kami sa gabing ito, Panginoon, sapagkat binigyan mo kami ng malayang pagkakataon na kami ay muling makapagbulay po ng iyong mga salita. Sa gabing ito, ihahayag mo sa amin ang iyong banal na layunin at ang iyong dakilang kalooban upang lubos naming maunawaan ang iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga bawat makikinig at manonood sa gabing ito ng pag-aaralan ng iyong mga salita. Ang patuloy po namin dalangin, ikaw po ang kumilos na makapangyarihan sa kanilang mga puso. Hipuin mo po ang kanilang mga puso, Panginoon. Mabuksan po ang pananampalataya. Tulungan mo, Panginoon, na ang mga salita mong mahayag ay ito'y magpasimula sa kanilang buhay paglilingkod sa iyo. Tulungan mo po, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na gumuwang makapangyarihan sa gabi ito. Salamat po sa iyo po namin pinagkakatiwala, O Diyos, ang iyong gawain. Ito po ang aming dalangin pagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Sa gabing ito po, darako na tayo sa ating paksa. Ang ating paksa ay ating pong makikita o masusumpungan dito sa aklat ng Mateo sa talatang 28. Ang talata po nito ay 19 hanggang 20. Mateo chapter 28 verse 19 to 20. Ganito po ang wika ng banal na kasulatan: dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang ating pong topic ay ang kahalagahan ng bautismo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Bago po natin simulan ang ating patuloy na pangangaral, mga kapatid, mga kaibigan, atin munang alamin ang kahulugan o ang meaning ng bautismo. Ang kahulugan po ng salitang bautismo, ito ay nanggagaling sa wikang Griego na ang kahulugan nito ay bapto, na ibig sabihin
ay paglubog o to dip, paglubog sa tubig, no? Ayan po ang ibig sabihin ng bautismo. Nilulubog po sa tubig ang isang tumanggap sa Panginoon, no? Sumampalataya at tumanggap. Siya ay inilulubog, no, sa pamamagitan ng tubig, no? Purihin ang pangalan ng Panginoon. At marami pong talata sa Biblia, mga kaibigan, mga kapatid, no, na nagpapakita na ang bautismo ay napakahalaga. Katunayan nga nito, mismo ang Panginoon ang nagbigay ng halimbawa sa atin, no? Ang Panginoong Hesukristo mismo ay nagpabautismo, no? Kanino siya nagpabautismo? Kay John the Beloved, no? Kay Juan, no? Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kay Propeta Juan siya nagpabautismo, no? Ating makikita po yan dito po sa aklat po ng Mateo sa chapter 3 verse 13 hanggang 17. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nang magkagayoy, naparoon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya. Datapat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparito sa akin. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin. Ang pagganap ng buong katuwiran na magkagayoy, pinayagan niya siya. At nang bautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Mga kaibigan, mismo ang Panginoong Hesukristo ang nagbigay ng halimbawa, no, na ang bautismo ay napakahalaga. At hindi lang ito isang halimbawa, mga kaibigan, kundi ito ay isang utos ng Panginoon, no? Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang sabi, no, ang sabi ng Panginoong Hesukristo rito, no, ito ay nararapat na ganapin ng may buong katwiran, no, sapagkat ito ay utos ng Diyos Ama, no. Kaya siya nagpabautismo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At makikita pa natin, mga kaibigan, no, hindi lang ito ang halimbawa. Hindi lang ang Panginoong Hesukristo ang nagpabautismo, kundi marami pang mga alagad o mga lingkod ng Diyos ang nagpabautismo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At atin pong makikita yan dito po sa aklat ng mga gawa sa kapitulo 10. Ang talata po nito ay 48, no? Dito po sa aklat ng gawa sa kapitulo 10, ang talata po nito ay 48. Nang mangaral po si Pedro sa sambahayan ni Cornelio, no? Nabautismuhan ang sambahayan ni Cornelio. Basahin po natin. At inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Hesukristo. Nang magkagayoy, kanilang ipinamanhik sa kanya ng matirang mga ilaw ang araw. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya mga kaibigan, no, ang bautismo, ito ay napakahalaga. Kaya makikita natin, no, sa ating mga binasa, hindi lang ang Panginoong Hesukristo ang gumawa nito, kundi maging ang mga alagad, no. Si Apostol Pedro, no, binautismuhan niya ang sambahayan ni Cornelio. Sino pa, mga kapatid, ang mga nabautismuhan? Si Apostol Pablo po, no, nung siya ay nangaral, no, sa bilangguan. Yung jail guard nagtanong sa kanya, no, kung paano daw siya maliligtas.
maging ang kanyang sambahayan. Nung sila ay nakapakinig ng aral ni Pablo at sila ay sumampalataya at sila ay nagpabautismo. Basahin po natin yan. Dito po sa aklat ng Gawa sa kapitulo 6, sa kapitulo 16, ang talata po nito ay 30 hanggang 33. Gawa chapter 16 verse 30 hanggang 33. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. At sila ay inilabas at sinabi, Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At sa kanya'y sinalita ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng nangasa kanyang bahay. At sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi, at hinugasan ang kanilang mga latay, at pagdakay binautismuhan siya at ang buong sambahayan niya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Yung jail guard, no, mga kaibigan, nagtanong siya kay Apostol Pablo kung anong dapat niyang gawin, no, upang maligtas. Yung sabi sa kanya ni Apostol Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikaw ay magliligtas. At pagkatapos mangaral ni Apostol Pablo, no, ang sabi, sa pagdakay na bautismuhan siya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya yung jail guard, no, hindi lang siya ay nabautismuhan, pati ang kanyang buong sambahayan, no, nabautismuhan. Kaya nga sabi rito, at sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi, at hinugasan ang kanilang mga latay, at pagdakay binautismuhan siya at ang buong sambahayan niya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang bautismo, mga kapatid, ito ay isang hakbang o isang daan, no, mga kaibigan, no, mga kapatid, upang ang tao ay magtamo ng kaligtasan. Kaya nga, gaya ng sinabi ko kanina, no, ito ay pagpapatuloy ng ating topic nung una nating episode, no, nung una nating pinag-aralan, no. Ito ay ukol doon sa ating pinag-aralan. Kaya ang bautismo ay napakahalaga, mga kaibigan. Sino pa, mga kaibigan, ang mga taong napangaralan na bautismuhan sa Biblia? Dito po sa aklat ng Gawa sa chapter 18 verse 8. At si Crispo, ang pinuno sa sinagoga, ay nanampalataya sa Panginoon, pati ng buong sambahayan niya, at marami sa mga taga-Korinto na sa pakikinig ay nagsisampalataya at pawang nangabautismuhan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Yung mga taga-Korinto, mga kaibigan, nabautismuhan matapos na mapakinggan ang pangangaral ni Pablo. Sumampalataya sila at nagpabautismo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ito ay hindi lamang salita, mga kaibigan. Ito ay may buong katotohanan, sapagkat biblikal ang ating pinag-aaralan, no? Kaya nabasa natin sa aklat ng Gawa sa kapitulo 18, ang talatay 8. Si Crispo at ang pinuno ng sinagoga sumampalataya sa Panginoon, pati ang buong sambahayan niya, at marami ang mga taga-Korinto sa pakikinig ay nagsisampalataya din at nabautismuhan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Yung mga taga-Korinto nabautismuhan. Praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ganyan, mga kaibigan, no, kahalaga ang bautismo. Hindi lang basta ikaw ay sumampalataya, kundi kalakip ng pananampalataya, ikaw ay magpapabautismo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ganon din, mga kaibigan, dito sa aklat ng Efeso, no, sa aklat ng Gawa sa chapter 19 verse 5, ang sabi ng banal na kasulatan, at nang kanilang marinig ito ay nangabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang mga taga-Efeso ay nangabautismuhan din sa pangalan ng Panginoon. Praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya, mga kaibigan, dito ipinapakita
kung gaano kahalaga ang bautismo, no? Kung gaano itong kadakila o kasakdal ang bautismo. Purihin ang pangalan ng Panginoon, sapagkat mga kaibigan, marami sa ating mga kapwa Kristiyano, no, sa kanilang mga kinabibilangang relihiyon, marami sa kanila ay hindi na itinuturo ang bautismo. Ito po ay napakalungkot na katotohanan, mga kaibigan. Pero napakalinaw po sa Biblia na ang bautismo ay napakahalaga. Mismo ang Panginoong Kristo ang nagbigay ng halimbawa. Excuse me. Maging ang kanyang mga alagad, no, ang mga apostol, si Apostol Pablo, Apostol Pedro, sila ay nangagbautismo din. At maging ang kanilang mga kasamahan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Ngayon po, mga kaibigan, aalamin natin, no, kung bakit napakahalaga ng bautismo. Kung bakit ito ay dapat gawin ng isang mananampalataya o Kristiyano, no? Bakit nga ba dapat kailangan tayo ay magpabautismo? Mga kaibigan, nung tayo ay nakapakinig ng salita ng Diyos, tinanggap natin siya bilang tagapagligtas, sumampalataya tayo na siya ay ating tagapagligtas, siya ang ating Panginoon. Ang sunod nating hakbang na gagawin, mga kaibigan, ay magpabautismo, no? Sapagkat tinanggap natin si Jesus na ating tagapagligtas, sumampalataya tayo, no? Ang pagkatapos nito ay bautismo, paghuhugas ng kasalanan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Alamin natin kung ano ba ang kahalagahan ng bautismo, no? Bakit tayo kailangan bautismuhan? Una, mga kaibigan, kung bakit mahalaga ang bautismo, sapagkat ito ay utos ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang number 1 mahalaga, no? Number 1 utos ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Kaya atin pong mababasang muli sa ating teksto, no, dito sa Mateo sa 28, ang talata po nito ay 19 at 20. Mateo sa chapter 28 verse 19 hanggang 20. Mga kaibigan, basahin po natin. Kaya't humayo kayo at gawing alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan nyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng mundo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito pala ang isang utos ng Panginoong Kristo, no, bago siya umakyat sa langit, no, na ang lahat ng alagad ay kailangan bautismuhan. Ang lahat ng bansa, no, na maaabot ng pangangaral at sasampalataya, kailangan bautismuhan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ayan ang number 1 mahalaga, mga kaibigan. Ito ay isa sa mga utos ng ating Panginoon, ang pagbautismo, no? Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sapagkat ang bautismo, dito nakapaloob din ang kaligtasan. Hindi pwedeng mahiwalay, mga kaibigan, no? Hindi pwedeng sumampalataya ka lang pero wala kang bautismo. Hindi pwede yun. Kaya ka nga nagpabautismo dahil meron kang pananampalataya, ano? Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Kaya dito iniutos mismo ng ating Panginoong Jesucristo na ang mga sumasampalataya sa Kanya ay dapat bautismuhan. Ito ay isang tanda ng pagiging alagad niya o isang pagiging lingkod niya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang bautismo, mga kaibigan, ito ay utos ng Panginoon. Kaya ito ay napakahalaga. Hindi natin pwedeng ito'y baliwalain o isang tabi lamang o iwalang bahala. Bakit? Utos nga eh. Kailangan nating gawin at sundin ang utos ng Panginoong Kristo. Bakit? Ito ang daan ng ating kaligtasan, no?
ito ang magiging gabay natin patungo sa langit. Dahil kung wala ito, walang salita ang Panginoon, walang utos, magiging walang kabuluhan ang ating paglilingkod, no? Dahil wala tayong batayan, no? Kanya-kanya lang tayo, no? Kaya ang katotohanan, mga kaibigan, ito ang sagot, ang salita ng Panginoon. Kaya una, kung bakit mahalaga ang bautismo, sapagkat ito ay utos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Ano pa ang ikalawa, mga kaibigan? Bakit napakahalaga ng bautismo? Sapagkat ang bautismo rin ay simbolo ng ating bagong buhay sa Panginoon. Ito ay sumisimbolo, no, ng ating bagong katauhan, ng bagong buhay sa Panginoon. Basahin po natin dito sa aklat ng Roma sa kapitulo 16, ang talata po nito ay 4. Roma chapter 6 verse 4. Kaya't nung tayo ay nabautismuhan, parang inilibing tayong kasama ni Kristo, at dahil sa kapangyarihan ng Ama, binuhay si Kristo muli sa mga patay. Kaya't dapat din tayong mamuhay sa isang bagong buhay. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito pala, mga kaibigan, no, na kung bakit napakahalaga ng bautismo. Ito pala ay simbolo ng ating bagong buhay kay Kristo. Sapagkat nung si Kristo ay namatay, ang ating mga kasalanan din ay inilibing na. At si Kristo ay muling nabuhay, tayo ay muling nabuhay, no? Tayo ay nabago ang buhay sa pamamagitan po ng ating mga pananampalataya at bautismo sa Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang sabi dito, kaya't nung tayo ay binautismuhan, inilibing na ang dating katauhan natin, no, na makasalanan. So, nalibing na yon, mga kaibigan. Ngayon, lumalakad tayo sa panibagong buhay na mula sa ating Panginoong Kristo. Kaya, bakit mahalaga ang bautismo? Sapagkat ito ay simbolo ng bagong buhay sa ating Panginoon, sa paglakad sa kalooban ni Kristo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya dito ipinapakita ng talatang ito, mga kaibigan, na ang bautismo ay simbolo ng pagkalibing sa ating lumang pagkatao at pagsisimula ng bagong buhay kasama si Kristo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga po ang sabi rito sa 2 Corinthians sa chapter 5 verse 17, sabi po ng banal na kasulatan, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging bago. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Kaya nung tayo ay na kay Kristo na, tayo mga bagong nilalang na, mga kaibigan. Yung dati nating mga buhay na makasalanan, ang ating buhay ay masalimuot. Ngayon, mga kaibigan, nung tayo ay nabautismuhan kay Kristo, ibinihis natin si Kristo, tayo ay bagong nilalang na kay Kristo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya napakalinaw po ng sabi sa talatang ito, no? Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito po, mga kaibigan, ang larawan ng bautismo, no? Nung tayo ay nabautismuhan na, ay nailibing na natin ang ating dating pagkatao na tayo ay makasalanan. At ngayon, nung tayo ay nabautismuhan, lumalakad na tayo sa katuwiran ng Diyos. Meron na tayong panibagong buhay mula sa ating Panginoon. Kaya nga ang bautismo ay simbolo rin, no, ng pagtalikod sa kasalanan. Bakit? Nalinis ka na eh. Ibinihis mo na si Kristo, na bago na ang iyong pagkatao. Kaya wag mo na dapat balikan ang dati mong buhay, no, ang iyong dating pagkatao, sapagkat ikaw ay nalinis na sa pamamagitan ng bautismo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At diyan natin makikita, mga kapatid, kung gaano po kahalaga ang bautismo.
Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ano po ang unang number 1 kung bakit mahalaga ang bautismo? Ano po ang dahilan kung bakit napakahalaga ng bautismo? Una, sapagkat ito ay utos sa atin, mga kaibigan, no? Ito ay utos ng ating Panginoon. Kaya dapat nating gawin at sundin. Purihin ang pangalan ng... Ano pa ang ikalawa? Ito ay sumisimbolo sa ating panibagong buhay, no? Sa paglakad natin sa katwiran ng Diyos. Sa paglakad natin sa panibagong buhay. At ano ang ikatlo, mga kaibigan, kung bakit napakahalaga ng bautismo? Sapagkat ito ay pagtanggap ng kapatawaran at banal na espiritu, mga kaibigan. Kapag tayo ay nabautismuhan na kay Kristo, tinatanggap na natin ang kapatawaran mula sa ating Panginoon. At tinatanggap din natin ang banal na espiritu na mula sa Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga sabi po dito sa aklat ng Gawa, basahin po natin, mga kaibigan, sa aklat ng Gawa, sa chapter 2, verse 38, sa kapitulo 2, ang talata nito ay 38. Sabi po dito, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng banal na espiritu. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Noon, anong sabi po, mga kaibigan? Tayo ay magpabautismo, tayo ay magsisi, talikuran natin ang ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng banal na espiritu. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Kaya mga kaibigan, no, ano ang sabi kung bakit po napakahalaga ng bautismo? Pagtanggap ng kapatawaran at pagtanggap ng banal na espiritu na mula sa Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Na kapag tayo pala ay nabautismuhan, tayo ay may... Purihin ang pangalan ng Panginoon. Yan pala ang paglalarawan ng bautismo, mga kaibigan, no? Na kapag tayo ay nabautismuhan, tinatanggap na natin ang kapatawaran na mula sa Diyos. Ganon din ang banal na espiritu ay tinatanggap na natin mula sa ating Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Kapag dito ipinapakita na ang bautismo ay may kaugnayan sa pagsisisi, no? Sa pagpapatawad ng kasalanan at pagtanggap ng banal na espiritu. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Ano pa po, mga kaibigan? Panghuli na ating pag-aaralan. Ang sabi po rito, bakit po napakahalaga ng bautismo? Sabi po rito, ito ay pagiging kabilang sa katawan ni Kristo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Mga kaibigan, kapag pala tayo ay nabautismuhan, tayo ay kabilang na sa katawan ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya ang sabi po rito sa aklat ng unang Korinto, sa kapitulo 12, ang talata nito ay 13, sapagkat tayong lahat, maging Hudyo man o hindi, alipin man o malaya, ay binautismuhan sa pamamagitan ng isang espiritu upang maging isang katawan, at iisang espiritu ang tinanggap nating lahat. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito po ay napakahalaga, mga kaibigan, no? Sapagkat dito ay nagiging isa tayo, no, mula sa Panginoon. Ang sabi rito, pag tayo ay nabautismuhan, nagiging isang katawan tayo kay Kristo. Kumbaga ang ating buhay, no, ay na kay Kristo na. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya napakalinaw po ng talatang ating binasa, sapagkat tayong lahat, maging Hudyo man o hindi, alipin man o malaya, ay binautismuhan. Binautismuhan, no, sa pamamagitan ng isang espiritu upang maging isang katawan at iisang espiritu kay Kristo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At sa pamamagitan ng bautismo, nagiging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos at nagkakaisa bilang isang katawan ni Kristo. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Praise God. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ito po ang dahilan kung bakit napakahalaga ng bautismo. Gaya po sa ating mga napag-aralan ngayong gabi, mga kaibigan, makikita natin kung gaano kahalaga ang bautismo. Bakit mahalaga? Sapagkat ito ay utos, mga kaibigan. Ito ay utos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito ay napakahalaga. Ano pa ang pangalawa? Ito ay sumisimbolo ng bagong buhay natin sa pananampalataya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ang pangatlo, ito ay pagpapahayag ng pagsisisi at pagtanggap ng banal na Espiritu. At ang pang-apat, ito ay pagiging bahagi ng katawan ni Kristo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Kaya ito, mga kaibigan, ito ay napakahalaga na dapat nating pagtuunan ng pansin. Hindi lang ikaw ay masabi na sumampalataya, kundi ipakita po natin na kung tayo ay sumasampalataya, ay kailangan nating magpabautismo o magpahugas ang ating mga kasalanan. Sapagkat ang sabi doon sa ating binasa doon sa Aklat ng Gawa sa chapter 2 verse 38, ito ay naglilinis sa ating mga kasalanan at tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Kaya ang bautismo ay napakahalaga. Gaya ng ating unang napag-aralan kung paano magtatamo ng kaligtasan. Ang bautismo ay ito ay isang paraan upang tayo ay magtamo ng kaligtasan. Sapagkat hindi lamang tayo sasampalataya sa ating Panginoong Kristo, hindi lang tayo maniniwala na siya ay ating tagapagligtas, siya ang dakilang manunubos, kundi susundin din natin ang kanyang mga utos na ang kanyang utos gaya ng ating pinag-aralan ay walang iba kundi ang bautismo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise the Lord. Naway marami po kayong natutunan ngayong gabi sa ating pagbubulay sa ating pag-aaralan. Naway ang Espiritu ng Diyos ay laging sumainyo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At bago tayo magtapos, tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, salamat po sa gabing ito, Panginoon, sapagkat muli naming napakinggan ang iyong mga salita na ito'y mag-aakay sa amin upang kami ay makapagsimulang maglingkod sa iyo at na natutunan namin ang kahalagahan ng bautismo at pananampalataya. Kaya sa gabing ito, Panginoon, tulungan mo po na ang aming mga salitang napakinggan ay hindi lang ito'y maging batingaw sa aming mga tainga, kundi ito ay manatili sa aming puso, manatili sa aming pagkatao, Panginoon, upang kami ay makasunod po sa iyong dakilang layunin. Tulungan mo po ang aming mga kababayan, ang aming mga kaibigan, Panginoon, na ngayon nakakapakinig ng pangangaral na ito. Ikaw po ang patuloy na mag-abot sa kanila ng iyong awat habag. Tulungan mo po, Panginoon, ano man ang kanilang kalagayan, ano man ang kanilang buhay, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy na magpapaunawa sa kanila ng iyong mga salita upang sila'y makasunod po sa iyong dakilang kalooban. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang iyong mga salita na amin napakinggan at ito'y tumimo sa aming mga puso. Maraming salamat po. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang pagluluwalhati at pagdadakila. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Muli, nagpapasalamat po ako sa inyong
panonood, pakikinig ng salita ng Diyos, at naway wag po kayong magsawang manood at makinig, no? Sapagkat ang salita ng Diyos, sabi po sa aklat ng Mateo sa kapitulo 4 ang talata po 4, ito'y pagkain ng ating mga kaluluwa. Kaya hindi dapat ito mawalay sa atin, no? Sapagkat ito ay ating pagkain, no? Gaya ng ating literal na kinakain, no, na pagkain, no? Kapag wala tayong kinakain na pagkain, tayo manghihina, tayo magugutom, tayo magkakasakit. Mga kaibigan, lalong masigit natin pagtuunan ng pansin ang salita ng Diyos, no? Sapagkat ito'y pagkain ng ating mga kaluluwa na siyang makakatulong sa atin at makapagliligtas sa atin sa buhay na darating. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. God bless po sa inyong lahat. Amen po.